What's up mga kamak bro? So nandito tayo sa Jindalee DFO. So mga factory outlet dito. Actually dito napakamura ng mga sapatos, damit, just in case na gusto nyo magpadala o kaya nagre-resell kayo sa Pilipinas. Usually dito bumibili yung iba bumibili yung mga Pinoy, ibang lahi. Then yung mga gusto magpa-package, so dito rin sila kumukuha. So katabi ng Jindalee is yung BCF. Itong BCF kasi tindahan ng mga pang fishing, pang camping. So member din naman tayo dyan kasi bala ko pag dumating yung mga anak ko dito, magka-camping kami. Ito yung BCF. Yan yung BCF. So yun. So namili tayo ng konti kahit pa paano, kasi bala ko sana magpo-box. Papabox ako ng mga damit sa mga bata, papabox ako ng damit sa asawa ko at saka sapatos. Then maybe we're gonna try to do reselling din kasi dito mura lang compare sa presyo ng Pilipinas. So mura lang siya. So ito yung mga napamili ko, yan, sa Nike. So mga damit lang, mga damit ng mga pangbata. So the usual, bibili ko lang ng $10, $15. So kung diyan mo bibilin sa Pilipinas, medyo mahal. So dito ko tayo sa Jindalee DFO. So actually marami ako napansin nga pala mga post ni BFG last week. So parang dalawang position yan. So yung mga naka-like or nagpa-follow dun sa page ni BFG, mostly na hina-hire talaga nila dyan is hindi naman ganun ka-urgent kasi nga yung process nga ng visa na nasabi ko sa inyo, medyo iba na siya, iba na yung process kumpara dun sa mga visa na ini-issue last year, which is yung 482, yung SAP plus 482 na visa. So since SID na siya, sabi nga dun sa last vlog ko about SID visa, medyo mas mapapabili siya. So dapat yung mga may mga potential na experience or may mga experience dun sa mga Pinos ni BFG, dapat ina-apply nyo na agad kasi sayang yung panahon. Kasi mabilis naman ang approval ng visa, but it depends kung kumpleto na kayo ng mga documents. So mamaya ipopost ko yung mga hiring ni BFG ngayon para please maisa-isa natin ano ba yung mga qualification na hinahanap, then ano ba yung mga requirements na dapat yung ipasa agad-agad para ma-process na yung documents nyo or ma-interview na kayo. So balikan kayo later. Medyo minihintay lang ako magbukas na store. Titignan ko kasi kung may mabili akong pambabae na damit ng bata kasi yun para sa bunso ko. So hinihintay ko lang since nandito ako sa sideline, so hinihintay ko, then tapos ito tuwagan ko na yung si Mrs. So balikan ko kayo maya okay, dito sa DFO. See that? Ang daming store. So mostly ng store dito mga naka-sale. So ayan, so balikan ko kayo mamaya para mai-discuss natin yung kay BFG. Alright. So yun, welcome back mga Mac Bro. So ngayon, i-discuss natin ngayon yung nakapost ng mga hiring position ni BFG papunta dito sa Australia. So unang-una is this. So urgent hiring nila is plaster painter. So ang gusto nila is mga ex-abroad na. So yung mga ex-abroad dyan na actually mayroong 5 years experience for plaster painter. So try nyo na to. So ano nga ba ang mga qualifications nila as per BFG? At least 5 years working experience in same field. So dapat 5 years experience, proven yan. Meron kayong COE or meron kayong mga COE certificates na pwede nyo gamitin as a proof na
you gained experience and you are working as a plaster painter. Then currently working or no working gap, it means hindi kayo natigil. So dapat yung 5 years dire-diretso. Then college level, completed at least 1 year. So kahit first year college lang, okay yun. Undergrad ng college, pasok kayo dito. And not more than 41 years old. Bakit nga ba hindi dapat more than 41 years old? Kasi dito, ang binibigyan ng permanent residency kasi meron siyang limitation sa age. So ang parang binibigyan lang ni immigration ni Australia is dapat not more than 41 years old. So kung nasa 38 ka, pasok ka pa, 39, pasok ka pa, 40, medyo alanganin ka na kasi dapat for you to be able na magkaroon ng for you to be able na maging eligible ka to apply a PR is dapat 2 years experience dito sa Australia. So next is napakaganda. For sure maraming mag-a-apply dito. So urgent hiring din sila ng trailer truck mechanic. So dito actually even dito sa company ko, if I'm not mistaken, sabi ng boss ko last week is naghahanap pa rin kami ng mga additional na mekaniko para sa aming mga trucks. So marami kasing trucks yung company ko. So not really sure is ito yung sa amin or baka kasama dito yung sa amin do sa Pinos nila kasi marami dito, mostly ang business dito sa Australia is trucking or logistic. So qualification, the same pa rin ng plaster painter, so at least 5 years experience ng same position, then currently working, tapos walang gap, so at least walang tigil, no? Walang gap. Then again, kahit undergraduate ka ng college, so pwede kang mag-apply, at least natapos mo yung first and second semester. Yun ang pinakamahalaga. Then again, not more than 41 years old. And laging palang hinihingi pala ni BFG is or gusto nila is yung meron ka ng driver's license. Kasi mostly dito sa Australia is mostly yung mga company dito bibigay ng pa-service or you are really in need to have a license para makabili ka ng kotse mo. Next time pag-uusapan natin paano nga ba bumili ng second hand kotse dito sa Australia. Susunod na topic natin yan. So ito guys, applyan yun agad itong dalawang position na to kasi sabi ko nga sa inyo last December, maraming mga magbubukas na position, maraming magiging hiring dito sa Australia. So lagi nyo lang subaybayan yung mga post ni BFG. So yung mga bagong kakapanood lang ng video ko na to, I can guarantee you si BFG is 100% legit. So 100% legit yung agency na yan. And I can assure you, if you meet all the qualification na sinabi ko, so possibly ma-hire kayo at makapunta kayo dito sa Australia. Siya nga pala, today is Australian Day. Happy Australian Day to everyone dito sa Australia, especially dito sa Brisbane. So happy Australian Day sa lahat ng mga Pilipino at mga kaibigan natin mga Aussie. So since na-discuss ko na yung topic na yan, so I have just only one topic for you guys. So gusto ko lang i-discuss sa inyo kung paano nga ba tayo pwedeng maging eligible or paano tayo magkaroon ng malaking chance para ma-hire dito sa Australia. Unang-una, sikapin nyo na yung mga documents nyo is kompleto at legit. Okay? Pangalawa, make it sure yung lahat ng duties and responsibilities nyo doon sa ina-apply na position nyo is kabisado nyo at you can discuss it by English. So dito, lagi ako nagbibigay ng advice, at least paano kayo haharap or paano nyo sisimulan yung interview nyo na medyo maganda yung dating, malakas yung dating, na magsasounds professional ka and knowledgeable dun sa ina-apply yung position. Again, katulad ng sinabi ko last time, you can write it down everything. So sunod-sunod rin yung duties and responsibility nyo. May mga routinary responsibility tayo na pwede nyo isulat. Okay? Most of the job naman dito, most of the job naman na ina-applyan or most of the job na ginagawa natin every day is may mga routinary activities or
duties na yung ginagawa. So you can write it down and you can discuss it dun sa employer. Especially pag nag-interview ka na. So, malaking impact or malaking help yun para makuha mo yung attention nila. Then pangalawa, huwag kayo masyadong mag-discuss ng mga personal na bagay upon interview. Just direct to the point. Sabihin nyo lang kung ano yung trabaho nyo. Then, ano yung pwede nyo ma-share or pwede nyo ma-share or ma-contribute sa company nila. Then, again, dito sa Aussie, sa Australia, sa mga Australiano, ang pinakamahalaga sa kanila is loyalty and honesty. So, yun lang mga guys. So, medyo maikli yung vlog natin kasi wala naman tayo masyadong ma-discuss because we're still busy. We're still busy at the moment. And ngayon kasi umuwi lang kakauwi ko lang galing sa mahabang trabaho, medyo pagod. Then it's just only 10 minutes vlog lang to kasi I'm gonna need to call my wife so to check them. So I really miss them. So even na 1 month pa lang after ko ng bakasyon ko. So guys, again, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Then I'm hoping sa lahat ng mga pinopost kong video rito is makatulong sa mga aplikante dyan sa Pilipinas na makapag-apply dun sa sinabi kong agency, and hopefully and I'm praying na sana ma-hire kayo at makapunta rin kayo dito sa Australia. Maraming salamat guys. Again, God bless and see you mga Mac Bro.